So eto na no, sagutin natin ang ilan sa mga issue na kumakalat ngayon sa social media na meron pong isang komento that caught my attention. Sabi niya po sa kanyang comment that ang pahayag na ito patungkol kay Raisa May Dizon at Bimby Aquino na talaga namang pinag-usapan online. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So let's talk about this one. Ang pahayag no na isa sa mga TikTok videos ko po ito na ipinost ko sa aking TikTok account. Kung gusto nyo pong ibisitahin ng aking Dareds TV, meron pong isang comment doon na talagang nakot yung aking attention. Ang payag niya dito na rich people, wag na daw tayong umasa, sabi niya. That sapagkat si Raisa May Dizon at Bimby Aquino ay imposible daw na magkaroon or mauwi sa forever, no? Dahil ang payag na sabi niya dito that rich people marry rich people only. So, ito po yung isa sa mga sitwasyon na imposibleng magkagusto daw si Bimby Aquino yap kay Raisa May Dizon dahil sa estado ng buhay ay nagpapakita ito ng isang lumang pananaw no sa relasyon. Ang tunay na pag-ibig kasi at koneksyon ng dalawang tao hindi lamang kailanman nakadepende sa bank account at social media. Sinasabi kasi nila rito na parang hindi raw nararapat or hindi raw magkakaroon ng chance or hindi raw magugustuhan ni Bimby ito pong si Raisa May na hindi raw posible na sila po'y ikasal in the future kung sakali man sila'y magkagustuhan. Dahil ang totoo, ang katotohanan daw, that marry people marry a rich people. Kung susuriin kasi natin yung kasaysayan mismo ng pamilya ni Kris Aquino, ang sarili niyang buhay pag-ibig, ang pinakamalaking patunay na ang elitistang kaisipang ito'y walang katiyakan. Si Kris Aquino nga po versus James Yap, no? Yung kanilang estado ng yaman. So bago pa man po naging asawa or parang ikasal si Miss Kris Aquino kay Mr. James, meron na siyang jowa na isang artista si Mr. Philip, no? Nagkaroon sila ng yung bunga ng kanilang pagmamahalan si Kuya Josh, 'di ba? Doon po nakita natin na hindi naman talaga parehas ng estado ng pamilya si Kris at si Philip during that time, si Philip Salvador, 'di ba? At kung susuriin natin yung kanilang love story, ang estado ng yaman at status noong ikasal si Kris Aquino at James Yap noong 2005 ay malinaw ang pagkakaiba ng kanilang background at economic standing, no? Si Kris Aquino, the wealthy heiress and the royalty. Si Kris ay nagmula sa isa sa pinaka-maimpluwensya at mayayamang pamilya sa Pilipinas, ang Cojuangco Aquino. Anak siya ng dating Pangulong Corazon Aquino at Senator Ninoy Aquino. No, bukod sa pamana ng pamilya, si Kris ang tinaguri ang Queen of all media at pinakamataas na paid endorser at TV host sa bansa noon. Ang kanyang personal na yaman ay nasa milyong-milyong piso na binuo ng sarili niyang karera at inheritance. Kaya naman si James Yap that time, the rising athlete, si James ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa Escalante, Negros Occidental. Bagamat naging superstar at MVP siya sa PBA or Philippine Basketball Association na may milyong-milyong kontrata, ang kanyang yaman at kapangyarihang panlipunan ay malayo sa antas ng wealth at influence ng pamilya Cojuangco at Aquino. Sino nga ba ang mas mayaman? Si Kris Aquino ang mas mayaman ng malaking antas kumpara kay James Yap. Sa kabila nito, nagmahalan sila at nagpakasal. Ipinakita nito na noong nagmahal si Kris, hindi naging hadlang ang estado sa buhay o ang pagiging mas mayaman niya kumpara sa kanyang mga naging kabiyak. Bakit nagtapos ang hiwalay ng kanilang relasyon? Ang paghiwalay ni na Kris at James Yap noong 2010 ay tuluyang annulment noong 2012 ay hindi dahil sa pera kundi dahil sa lifestyle at personality clash. Iba ang mundo ng showbiz, politics sa mundo ng sports. Merong tinatawag na incompatibility at personal issues, yung kawalan ng tamang komunikasyon at mga personal na usapin sa loob ng pagsasama ang tunay na dahilan ng pagnanais nilang maghiwalay. Ibinunyag nito na ang yaman o kawalan nito ay hindi garantiya ng tagumpay o pagkabigo ng isang relasyon. Sa reality check sa Gen Z perspective, ang usapin ng class only sa pag-ibig ay isang outdated narrative na yan. Hindi na po yan uso sa panahon
natin ngayon. Kasi kung ang magbabasihan lang natin ay yung yaman nitong si Bimbi Aquino sa yaman ni Raisa, although si Raisa May Dizon po, totoo naman talaga na mas mataas ang antas ng yaman ni Bim kaysa kay Raisa May. Pero hindi po yun ang batayan 'di ba? Sa ngayon, sa panahon natin ngayon mas nagmamatter pa rin yung emotional connection over net worth. Sa modernong panahon, mas pinapahalaga na ngayon ng Gen Z ang authenticity, shared values at emotional intelligence kaysa sa pampamilyang yaman. And then of course, yung respeto kay Raisa May. Si Raisa May Dizon na isang self-made individual. Mula sa pagiging simpleng bata, itinaguyod niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng sariling sikap, talento at sipag sa industriya. Ang kanyang halaga bilang tao hindi nababawasan dahil lamang hindi siya nagmula sa lumang yaman o old money. And of course, yung genuine chemistry, 'di ba? Ang nakikitang magandang samahan ni Bimbi Aquino at Raisa sa Itbulaga ay nakabatay lang sa mutual respect o pagkakaibigan at magandang trabaho, mga bagay na hindi nabibili ng pera, sapagkat ang tunay na pagmamahal at pagpili ng kapareha ay nakabase sa karakter, respeto at pagtanggap sa isa't isa. Hindi ito sa antas ng ari-arian o estado ng lipunan, 'di ba? Hindi naman porkit nagkakamabutihan silang dalawa ngayon, iniisip na natin na magkakaroon na ng ng comparison ng yaman, 'di ba? Nung kinaibigan netong si Bimbi, si Raisa May, hindi po nagmamatter doon kung anong kalagayan ni Raisa. Kasi sa mga panahon na sila po'y bata pa, nung magkaibigan sila ni Raisa May, yun po yung mga panahon na isang kahig at isang tuka sila mag-iina that time, 'di ba? Sa mga panahon na yun, talagang gumanda po yung buhay nila nung napasok at nanalo si Miss Raisa May Dizon. Doon po sa Little Miss Philippines sa Itbulaga. At hindi po tinignan ni Bimbi kung ano bang kalagayan ni Raisa May, kasi pinapalabas kasi ng mga bashers na ito na masyado namang mapanlait yung pamilya Aquino. Hindi naman po ganun yung pagkatao ni Bimbi. Actually, friend to all nga siya. Kung sino sila, ang dami nilang kaibigan mag-ina, very friendly, very generous, at hindi po sila yung parang mapili, 'di ba? Kung matatandaan po ninyo na sa history po ni James Yap at ni Miss Chris Aquino, pinapakita dito na hindi po talaga namimili si Chris. Hindi po siya tumitingin sa yaman ng isang tao para niya ipakasalan. Isa rin sa mga nagtrending noon yung sinabi ni Chris Aquino na tinandaan niya sa kanyang interview, sabi ng nanay niya sa kanya, si Miss Cory, na bago siya magpakasal, ay magpapirma daw siya ng prenup agreement, kasi nga daw si Josh kasi ay may special na kalagayan na nangangailangan ng treatment at maraming budget para doon. So kailangan niyang i-secure yung future ng kanyang anak, pero hindi po nakinig si Chris sa nanay niya. Ang ginawa niya, nagpakasal siya kay James Yap without signing a prenup agreement. Kaya po nung naghiwalay sila nung 2012, nahati yung kanila pong mga ari-arian. Si James Yap po ay nagkamit ng 42 millions mula kay Miss Chris Aquino. So ganun kayaman si Chris, 'di ba? Kaya po yung mga nagsasabi diyan or yung mag-i-issue diyan na hindi magugustuhan dahil mayaman si Bimbi at hindi magkapantay ng status sa yaman si Bim at si Miss Raisa, that's really impossible. Outdated na po yung narrative na yan. Hindi na po uso yan sa panahon ngayon, 'di ba? At the end of the day, it's Bimbi and Raisa May Dizon's decision will matter. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.